Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, nakapanood na ba lahat ng hearing? So ayan, busy lahat mga idol, no? So kanina habang may ginagawa tayo, nakikinig lang tayo doon. So grabe, grabe mga idol. May mangyayari kaya sa bansa natin na matindi mga lodi? Parang obvious na obvious yung nangyayari ngayon mga idol, no? At hindi, kumbaga bago nga mangyari tong hearing na to ngayon, parang alam na yung patutunguhan mga lods, no? Tsaka grabe kasi yung nangyari, nagkapalitan kasi, no? So sa susunod na Senate hearing, hindi na si Marcoleta yung upo doon, si Lacson na, mga lods, no? Kala ko nga si Risa Ontiveros So si Lacson pala, mga idol, no? At nagbago-bago na, ang dami na nag-iba kung sino-sino, and then kanina naman ang kulit ng pangyayari, mga idol, no? Medyo hindi pala safe. Hindi pala safe si Jinggoy at si Villanueva. So, grabe. Parang circus na, mga idol, no? So, punta muna tayo dito sa malupit na circus din ng ating crypto, mga idol. At ayan na nga po, yung mix ganun pa rin. Tumaas pa to ng 1.7 mga lodi. I mean, 1,700. So, grabe, no? So, yung binalita natin kanina, mukhang nagtuloy-tuloy pa rin. Pero kung titignan natin yung ibang mga token, matataas pa rin talaga. Matataas din naman. So, itong Wildcoins, Hex, sipin nyo 16, Pengu 21%, ENA 20%, Dogecoin 18%, yung IP 27%, XDC 6%, yung Grit, Ondo. So marami mga idol. SHIB nga 7%, AVAX, XLM 7 din, XRP 8%. So Virtual 28. So grabe, no? Medyo may mga, kung titignan nyo nga dito sa ating CoinGecko, kung titignan nyo dito sa gilid, may kita nyo na yung 7 days kasi yung pinapakita dito sa gilid So makikita nyo na yung chart, halos yung iba talaga nag-uptrend, no? So Polkadot uptrend din mga idol. Ano pa, Mantle, ito yung WorldCoin, grabe yung WorldCoin, Near Protocol, yung IP. So ayun yung mga nakikita natin. Ito yung mix, grabe yung mix din. Grabe yung mix pala, no? Number 74 na pala to, top 74 na pala yan. Celestia din. Yung Optimism mahabol. So grabe. Grabe mga idol. At mukhang umpisa na ba ng altcoins mga lodi? Ini-expect nga natin ngayong early ng September medyo downtrend pero baliktad ata nangyayari. Mga idol, medyo hindi downtrend ngayon, nagiging uptrend yung ibang mga altcoins. So grabe to. So nakita nyo itong sa XRP natin, medyo na-break niya na yung iniwan natin dati na triangle. Pero kung titignan nyo to, kung titignan nyo rin yung itsura niya, sa ano kasi to, 1 hour time frame medyo ganoon din naman, no? Yung kanyang itsura, mga lods. So check na lang natin sa mga susunod, pero sa tingin ko magkakaroon pa to ng isang malalim bago lumipad ulit sa 17. Ayun lang yung sa akin, pwedeng mali ako at sana mali ako. Sana tuloy-tuloy na lang, no? Pero ayun yung siguro inaabangan natin, no? Medyo lumalim lang ng konti kahit saan. Kung hindi ako magbodega, magpo-position ako, mga lods. Ganun yung gagawin ko. Medyo may naipon na akong $50 Mga idol, no? Hindi naman magkano ba? 80 ata, $80. So ganun. Magbubodega tayo or puposition tayo. Ayun yung balak ko dyan, mga idol, no? So punta na tayo sa mga news natin. Grabe, bago ang lahat, bago ang crypto mga idol, unang-una, may nangyari sa Indonesia, di ba, nung nakaraan. At grabe yung protesta nila doon. Ginamit pa nila yung One Piece na flag para ipakita yung kanilang protesta. Ngayon naman mga idol, Nepal people in Kathmandu stage a massive protest against the government over alleged corruption and the recent ban on social media platform including Facebook, Instagram, WhatsApp, and others. At least 18 people have died and more than 200
50 people have been injured in today's protest Nepal. Alam nyo mga idol, type nyo lang yung Nepal dito sa ating X. Makikita nyo yung mga news. Grabe yung mga news dito mga lodi. Ayan no, kita nyo yan, yung mga protesta na yan mga lodi. Ano pa, marami. Meron silang mga sinunog na bahay mga idol yung bahay ng mga tawag dito, mga kurakot na politician. Marami silang ginawang ganun ngayon. Pati yung plug ng mga ano ba yung plug na yun? Nakalimutan ko na kanina. Kasi iniisip ko, ang dami. Pag nilagay ko sa tab ko lahat, madami. So ginawa ko, type ko na lang yung Nepal. So ito nga sabi dito mga idol kita nyo yan. Ito ata yung parang White House sa kanila. Yung Malacanang. No one is above people. Grabe. Mga idol. Hindi, tigbasahin natin. In less than 48 hours, Gen Z protest in Nepal did the following. Burn down multiple politician houses. Tanyan Increased the protest even during curfew and firing around multiple cities. Made the Prime Minister resign. Grabe yan. Entered Parliament and burnt it. Parliament pala to. This is the generation that doesn't forgive, doesn't forget, no? Ito yung mga generation dito sa Nepal, yung mga Gen Z, mga lodi. Hindi sila pumapayag na niloloko sila. Hindi sila pumapayag na nililigaw sila, mga lods, no? Hindi sila pumapayag na ginagawa silang tanga. Hindi sila pumapayag na ginagawa silang bobo ng mga politician, di ba? Yung sobrang obvious na halatang palusot, hindi sila ganoon, hindi sila pumapayag na ginagawa niyo kaming bata, kami bobo. Kaming ganoon. So, ayan na nga, no? Grabe. Sa Philippines, hindi. Ayan na. Ito mga lodi. Hinanadjak na ng bigla doon. Flying kick Ano to? Finance Minister of Nepal got an unexpected kick from common people of Nepal. Isipin nyo, Finance Minister pa yung pala yung pinlaying kick doon. Diba? Ito. This protest is against corruption. The social media ban has only made things worse, leaving people no platform to raise their voices. So, kaya pala. So, binan sila sa mga social media, hindi sila makapagreklamo. Doon na nga lang sila nagreklamo, binan pa sila. So, anong ginawa nila? Ayun na nga. Sinugod na nila. Ito, sino to? Sino naman to? Nepal are being hunted down, Government of official. In Nepal being hunted down, Ayun pala, isa pala yun. Tapos may na-flying kick pa dyan, Grabe. Ito, yung mga sinusunog na bahay, mga idol, kita niyo yan. Protest in Nepal have attacked and burned down the house of Nepal's president, prime minister, and other ministers. Kathmandu Airport has stopped all operation. Grabe sila. Mga idol, Talagang hindi sila pumapayag. Nagaganon-ganonin sila, Sabi ko nga, ayan, grabe, ano ang gagawin ngayon pag sa Pilipinas? Wala. Siyempre wala. Popost ka lang sa Facebook, Tsaka sabi yung nag-comment sa post ko. Nag-post kasi ako tungkol dito sa Indonesia tsaka sa Nepal, Sabi ng isang brad ko na nag-post doon, Kahit naman anong gawin ng mga korap na politician, kahit magalit yung mga Pinoy, bibigyan lang nila yan ng 3 kilong bigas, dilata, at kaunting pera, tatahimik na daw yung mga Pinoy. Ganun lang mga idol. Ito, Finance Minister yung tinatakalan nila sa ilog. Tanyan, Finance Minister, hinubaran. Isipin nyo si Congressman to. Hindi, grabe. Alam nyo, hindi naman lingid sa kaalaman nyo mga idol. Nasa Pilipinas, yung mga politiko, ayaw nila ng magagaling, mauutak na Pinoy. Ang gusto nila, mga sunod-sunuran lang. Diba? So, kapag ikaw, umangal ka, bibigyan mo ng to. Umaangal, bumaboses to. Kung hindi ka babayaran, hindi ka bibigyan, papatahimikin ka na forever. Ganun sa Philippines, So, grabe. Ano masabi nyo dito, mga idol? Grabe to, hindi lang sa Nepal. Grabe. Alam niyo yung mundo, nasa war, pero hindi war against countries Ngayon, parang ang nagte-trending ngayon, war against corruption. Bawat bansa, mga idol, Ito, nakaraan, Indonesia, ngayon, Nepal, at meron pa ngayon, breaking, the French government's collapses
And now they are demanding impeachment or resignation of Macron. The entire country will be brought to a standstill in 2 days' time as the people take to the streets and demand change. We hear you, France. O, sa France naman. Grabe. Kailan kailan kaya sa wag na nga, mga Lodi, baka sabihin nag-aano pa ako nag-udyok pa ako. Hindi ko inuudyok mga Lodi Mas maganda nga lang sa social media na lang tayo. Man-trash talk na lang tayo, gumawa ng memes, gumawa ng kengkuyin yung mga Wag natin gahin to, magulo to. Hayaan na lang nating lokohin nila tayo, ganyan, paikutan, no, gawin bata, gawin tanga, paniwalain at maniwala naman. So, okay na yun, yan yun na. At least di tayo magulo, no? Ayan, okay na yan mga Lods. Okay, ito na. Punta na tayo sa crypto. Taragis yan, ang gulo ng Pilipinas, mga idol. Eto na sa Baguio. Baguio City Mayor Benji Magalong statement on piloting Good Gov Chain. Ayun, no? A blockchain-powered governance platform with Bayani Chain. Ayun yung pangalan ng ginagamit nilang platform. One of the basic principles of the good governance is transparency, which is napakaganda niyan, mga idol. And the use of blockchain will allow us to be transparent, especially in our government transaction, financial transactions, and infrastructure projects. What is very important here is the security of all these documents and transactions. And the only way we'll be able to truly have open data is to ensure everything is placed on blockchain before publishing it. So, ibig sabihin nito, mga idol, lahat ng transaction, kita na, pwede mo nang check, pwede mo nang tignan. At ang nag-umpisa na is ang Baguio, no? Meron na silang pilot. Pinilot na nila yung kanilang yan na nga, no? Matindi yan, mga idol. At goods na goods yan, syempre, pagdating sa atin, no? Sana gayahin siya ng lahat, no? Si Mayor, gayahin ng lahat, kahit mismo yung government, sana gayahin. Para makikita na natin kung saan talaga napupunta yung mga asset o yung mga pera. 'Di ba? Transparent na, hindi yung napupunta ang lupit ng binitaw ni ni Villanueva. So sa nung nagsalita siya, no, nagtalaga ka ng vampira at nilagay ka sa blood bank ng Pilipinas. No, ikaw ba naman vampira ka tapos i-assign ka sa blood bank ng Pilipinas? Ganun daw 'yun, mga lodi, vampira. Paano lang vampira sa pera? Tapos nilagay ka sa budget ng Philippines. So ayan, anong gagawin mo ngayon? 'Di ba? Grabe. Antindi nun, mga idol. So yung iba syempre idol pala. Alam nyo hindi ko ma-imagine. Siguro mali ako sa nakikita ko, no? Pero hindi ko ma-imagine na may naniniwala pa sa mga ganun, no, na hindi na okay. Yung mga dahilan lang na na hindi ako papayag na magkaroon ng korupsyon. Ano ba naman yan? Ganun ba kayo Yun na nga, yan na nga. Gagawa nga ako ng channel na ayoko na, wag pala. Baka mag-delegates tayo Yaman mo na lang. Punta na tayo dito, mga idol. The very thing XRP solve is the very reason that prevents the true price of XRP being revealed. Which the old financial system exists. Liquidity. Imagine the chaos of retail's crash in XRP for FI at 15,000 per token. Grabe naman yan. Kahit 15,000 pesos lang, masaya na $15,000. We are very close now to the collapse of the old system. So, ito kasi yung sinabi dito. On-demand liquidity o ODL. Ripple's on-demand liquidity service enables instant payments, settlements, and eliminates the need for pre-funded destination accounts offering best-in-class payouts into market globally. Grabe yung mga partner nila dito, mga idol. Ito niyan. So, lower fees 90%, tsaka uptime availability 24/7 yan, anytime kung gusto mo. Payout markets, di ko alam kung ano ibig sabihin nito mga lods puro check yung leverage XRP, no pre-funded required, real-time settlement, access to global market, mga idol. Tapos ito yung bago nilang malupit na partner ngayon, mga lodi, no? Itong BBVA.
No? Spanish bank BBVA to use Ripple Tech for retail digital asset custody under EU MiCA. No? So, check natin ha, kasi sabi dito, where are you spreading lies? Ay, ba't wala yung yung bilog? Wala yung bilog. Marami na kasing nag-post nito, mga idol. Siguro ito si serial killer hindi niya matanggap. Siguro meron tong ganito sa XRP. Wala kasi yung bilog wait lang check natin sa iba. Baka sabihin nyo, nag-iimbento lang tayo ng news Okay, hindi natin pinapack check Ayan Ripple na nga nag-post Ripple Custody BBA. We're expanding our partnership with BBVA. Ayun pala, bringing our institutional grade digital asset custody technology to Spain. No, BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets with Ripple providing a secure and compliant custody solution. 'Di ba? Break it down, sabi nga mga idol. So, legit 'to, no? Wala yung bilog kasi yung ganito. Ito 2 minutes, check natin. Is this true? Mali. BBA naman yung post, di ba? To rewrite XRP history to finance and review bank announcement and promotion. Yes, ayan na nga. Huwag natin masahin. Yes na daw Okay na yan, mahaba pa yan. So, goods na goods, no? So, hindi siya nag-spread ng lies, no? Ayan, why are you spreading lies? So, di ba? At least, tine-check natin. At ito, hyperscale data confirms XRP holdings keep stacking. Big players continue loading up on XRP. So, hyperscale data reports total Bitcoin holding and total XRP purchases. Ayan. Prior month purchases XRP. Month to date purchases XRP. Quarter to date purchases XRP. So, bili sila ng bili, mga idol. At syempre, bakit? Diba? Alam nyo yung Binance, andito ba yun? Hindi ko kasi nilagay Kasi na-report ko na yung Binance na bumili sila ng XRP, no? Pero, mga idol, iba pala, may malupit palang yun. Grabe pala, hindi lang pala yun yung reason. Talagang, nag-iipon na sila ng XRP, no? Talagang, parang alam nila yung mangyayari, mga lods. Nag-uunahan na sila ng Uphold kasi yung Uphold marami rin 'di ba? Nag-aagawan na sila sa XRP ngayon. Kaya nako, itago niyo mga XRP niyo. Baka mawala sa mga crypto exchange. Hindi, joke lang. Hindi yan mga lods, no? Pero syempre, kung malaki-laki na yung asset niyo sa XRP, mas magandang ilagay niyo na sila sa mga custody wallet niyo, sa cold wallet niyo o saan. Ganun mga idol, no? Kasi sa tingin ko talaga iba yung mangyayari sa XRP mga lods iba. Kumbaga, malakas yung pakiramdam ko na magkakagulatan dito sa part na to, mga idol, no? May i-announce lang na isa na ganito, parang ganito yan Una, magpa-pump yung market sa cut rate. Ayun yung na natutunugan ko diyan. Cut rate, tapos after nun, sunod ETF, papasok na yung mga ETF. Yun, boom. Dagdag apoy, mga idol, no? Tapos biglang ewan ko lang, isa sweep o isa bangko pag-apply ng bangko ng XRP, no, o ng Ripple. Isa din 'yon, mga idol. Tapos merong i-announce yung government, mga lodi, o yung mga partnership nila. Halimbawa sa BRICS, biglang mag-announce ng ganito. Halimbawa sa Japan, biglang may malupit na i-announce na ganito. Ngayon si Trump, biglang sinabi na ganito, na ganyan, no? Meron ako na panaginipan, binayaran daw ni Trump lahat ng utang nila using yung escrow na XRP. Pero wala yun, joke lang yun. Napanaginipan ko lang talaga yun. Tapos lumipad yung XRP. Tapos nagising na ako. Tapos pagtingin ko, nasa $2 pa lang din yung XRP. Ayan, assuming yarn. Sabi nga sa akin pagkagising ko, assuming ka. Ayan. Tapos ito, grabe to mga lodi, no? Nasdaq to invest $50 million in Gemini. Alam niyo kung bakit interesting to, mga idol? Kasi saktong-sakto yan
Nag-invest sila yung Nasdaq dyan right after Gemini issued their card, no? Their XRP card. What a coincidence, mga idol, no? So, alam niyo naman yung Nasdaq, mga lodi, no? So, nagkataon lang ba? O talagang merong malupit na plano dyan, mga idol, no? So, grabe. Dali lang, basahin ko lang to. I tried to get the XRP card earlier this AM. Mind you, I spent 100k on my Amex card. Grabe naman yun, 100k. Annually paid in full monthly, 800 plus credit. Score for decades decline after 2 IDs, multiple tries, plenty of waste time. Those 2 XRP, shit talker can ram that card where the sun don't shine. Ibig sabihin, mahirap pala kumuha ng XRP card. Siguro kasi tinanong ko din yung yung parang si Grok, tinanong ko kung paano makakuha ng card. Dami requirements. Sabi ko, nako, mahirap nga ito. So, ibig sabihin, parang ito na patunayan ko na medyo mahirap nga, na kumuha ng card. Or galit lang din siya sa XRP, I don't know. Kasi hindi ko pa naman tinry kumuha eh. Kakabasa lang natin ito. At ito ang pinakamalapit na news ngayong araw kasi rumored. Alam niyo naman, buy the rumor, sell the news. Strong rumors are circulating that Apple are set to announce a 1.5 billion XRP purchase today. Malalaman natin yan. Na marami din nag-post niyan. Marami din na namang umaangal dito, mga idol. Na? Kasi syempre, pag tinanong ko dito yan, si Grok, malamang sasabihin hindi yan totoo. Kasi rumor pa nga lang eh. Hindi naman sinabi bumili na sila. So this is a rumor. Na? Kaya lang, dahil nga may kasabihan tayong buy the rumor, sell the news, edi medyo goods yan. Kung naniniwala kayo Tapos mga idol, check muna natin dito sa crypto news kung meron tayong iba pang news, na 24 hours roundup top 5 volume NFT collections of on Ethereum. So ayan, Bored Ape Yacht, Pudgy Penguins, Moonbirds. Uy, grabe naman yan. Ano pa yung iba? Mutant Ape Yacht Club tsaka Lil Pudgies. Ayun yung mga top 5. Update, another 5 million of volume generated in the last 24 hours, up to 82.3 million total. The odds for a 50 basis points cut rates now doubled since yesterday and stand at almost 19%. Nako, gano'n na kaya kataas yung percent nito pagdating ng September 17? Kasi napakaano pa lang tayo, 9 pa lang tayo. So nakita nyo, isang araw nag-double na agad yung percent. Only 7 days ago, the odds of 50 basis point cut rates only 5%. Kumbaga, last 7 days, nasa 5% lang yung odds na magkakaroon tayo ng 50 basis points. Ngayon, 19% na. Grabe yan, mga idol, no? Kazakhstan president announces plans to build first crypto city and calls to set up a strategic crypto reserve. He gave 2026 as a deadline for lawmakers to develop a legal framework for digital asset. Alam niyo yung 2026, naku, medyo naiisip ko na parang biglang mag-overtime tayo, mga lodi, so sobra tayo din sa ating timeline. Pero hindi pa rin kumbaga, hindi, sabihin natin sumobra, siguro matutuwa na lang ako doon pagka ganun. Pero for sure, October hanggang December nagdi-DCA na ako niyan, pa-out, no? So sure yan. Syempre pagdating ng January, meron pa siguro akong mga natitira, hindi ko naman kukunin lahat yun. Pero pag yun umangat, di goods din, mga lodi, no? Goods din sa atin yun. Pero stick ako sa plano ko kasi mamaya hindi talaga mangyari tong 2026 tutuusin, di ba? Ayun, grabe. Check nga natin si George. 5 minutes ago, the CFTC may soon acknowledge foreign crypto exchange as compliant with American cross-border frameworks. Nako, cross-border na naman. Pag naririnig ko to, alam ko na. Tapos regulate, kumbaga, pa sa Mika. Alam na to.
The CFTC will also explore whether traditional platforms authorized under the EU markets is in crypto asset regulations, MiCA, or similar virtual asset of crypto asset regimes would also qualify under the CFTC's current cross-border framework. Nako, alam nyo na yan. Just in, the meme coin ETF era is here. Doge. O, iba to sa Dogecoin. Oh, ay hindi. Oh, ba't Doge nakalagay dito? Ginugulo naman tayo ni George eh. Doge. Doge is equity. Ayun ba yun? Is slated to launch Thursday under the 40 Act SSK, making the first ever US ETF to hold a token with zero utility on purpose. Grabe yun. Walang utility, tas mag-ETF, no? Nako. Meanwhile, a wave of 33 ACME ETFs still await SEC approval. Oh, grabe yun mga lodi, no? Parang, ano yun, meme coin talaga yun, mga idol. Or shitcoin, kumbaga. Shitcoin, tas magkakaroon ng ETF, mga idol. Gravities. Baka kaya umangat yung Athenas ngayon dahil dito sa Binance News. Di ba? Ayan. So, basahin ko na muna yung mga comment nyo, mga idol. Ayan yung ano natin, no? Yung pinapanood natin kanina, oh. Di ba? Ito si Tondo. Alam niyo pag nagsasalita to si, si Abante, ang cringe para sa akin, mga idol. Na mga ganun ako, para akong kinikilig na di mo alam na parang nasusuka. Kinikilig. Mixed emotions, mga idol. Ewan ko ba dyan? Mga idol, ayoko na. Ayun ang bahala. Ang grabing entertainment talaga binibigay sa akin ng politika dito sa Pilipinas, mga idol eh. Hindi siya normal na na saya eh. May halong kabatakot at at galit at saya eh. Sabay-sabay sa lahat, mga lodi. No? Dali lang. Basahin na natin habang pinupusuan natin. Yeah? Ganun dapat. Idol, ang SHIB may total true. Opo, totoo po yan. Ano pong gagawin natin? Benz, Idol Benz. 589. Uy, antindi niya na. Oo nga, no. Basta alam ko lang nasa 500, almost 600 trillion eh. Ngayon ko lang na-realize na 589 din pala yun. Naku, paano to? Kasabot to? Kasama ng to? May secret plan sila? Yes, no? Ang tindi talaga ng lipad ng mix, mga lodi. Kaya lang nasa inyo yan, ha? No, kasi nung sinabi ko kanina, nasa gantong presyo nung sinabi ko nung ni-report natin siya, na sinabi ko, nako, delikado to. 'Di ba? Nasa gantong presyo, mga idol. Ngayon nasa na ba? Tingnan mo, nasa ganito na lang pala. Yan, negative na pala sa hours. Pero nag 1.7 kasi yan. So yung nag 1.7, naka-week pala ako kanina. So nag 1.7 to. So ibig sabihin, nagpump pa siya nung sinabi ko na delikado. Pero kasi kung ako lang tatanungin, syempre, 'di ba? Hindi na ako susugal diyan, no? Kasi dahil sobrang tumaas na 'yan, marami na kung mayroon mang nag-manipulate diyan, baka mag-take profit na sila doon. Isipin niyo ilang doble na yung ginawa noon, tapos doon pa kayo sasali. Diba? So kayo bahala, mga idol. Si Hunter L yun, tsaka si Benz. Paldong-paldong, mga taga DPWH putik, nakita ko tax na binabayaran ko doon. Uy, grabe si idol, sana all tax. Nabagay dito sa YouTube, matik na to, nagbabayad na tayo ng tax dito eh. Mga lods sila na bahala sa Philippines eh. Ganun ba yun? Hindi ko alam eh, wala akong alam sa ganyan eh. Mga lods eh. No, pero yung sa DPWH, mga lodi, dapat talaga dyan mga yan. Anong yung pinag-usapan niya namin sa GC namin, sabi namin sa GC, Taragis, yung mga to, ang sobrang demonyo yung ginawa, ang daming ninakaw Kumbaga yung kasalanan natin sa kasalanan nila, parang walang-wala yung mga kasalanan natin sa buhay. Ay, sabi ko, kung tayo may mga kasalanan, kasi mas yung, kumpara sa kasalanan natin, parang alikabok lang eh.
So kung mapupunta tayo sa impyerno, sila naliligo na sila sa dagat-dagatang apoy, tayo nagbo-bonfire lang tayo. Ganun kabigat yung kasalanan nila. Si Amigong Brian, shoutout sa'yo, idol. Reganigarta, ayan. Sa pinaka-safe na lang tayo, XRP and BitGet. O, ayan, napakaganda ng dalawang token na yan. Wild World Coins, $20 to $100. Ano gano'n ba yung World Coin yan? Grabe, no? 100 pesos to, idol. So, mga nasa $5 lang to. Ano ba? Ay, $1 pala. Pucharagis yan. Malino naman ako. So, 1. No? Ayan, $1. So, ang laki rin kasi nangahabulin yan, idol. Kung titignan nyo yung chart niya rito. Kung hindi nga umangat yan dyan, parang rug pull coins na to. Itsura nito eh. Yeah. Si si Kel Cutie, si Freeman, shoutout sa'yo. Oh, ayan. Si Leyland Mix TV, silang dalawa, si Mix at si WorldCoin naglipara. Nakala ko ba si World inabot liquidate, ano? Akala ko bababa si WorldCoin, inabot liquidate ko, sabi niya. Kay Mix lang medyo nakabawi, buti di ko binenta noon 10 pieces na meron ako. Sayang, sana dinamihan ko na pala noon bili dyan. Panalo ka nun, idol. Paano mo nalaman yung Mix? Kasi ako wala akong idea dyan eh. Araw-araw pa ako nagki-crypto. Hindi ko pa siya nakita. Oh, di ba? Idol, baka puro lalaki ang mahilig sa crypto. Bakit? Hindi ah. Merong mga babae, mga idol. Kilala niyo ba si ano? Sino ba yung pinanood natin, boss? Si Crypto ano? Yung pinanood natin sa Tangem. Crypto kasi ba yun? Nakalimutan. Si Crypto kasi magaling din yun eh. Pinapanood ko rin yun eh. May mga babae din po. Tsaka marami dito eh. Babae ba si MG Gaming? Si King Shangsheng. Hindi ko alam kung babae yun. Si Lisa Yonson. Si Meowsi. Babae ka ba, idol? Egit Gaming, sana ilipad mamaya 8:30. Ano meron mamaya? Ano ba ngayon? Bukas pa yun, idol eh. PPI tsaka CPI magkasunod, mga lodi. Si Dexa Nathan, boss, sa mga fellow future crypto holders, check nyo ang Supra coins. Alam nyo, lagi ko naman nakikita yung Supra na yan, idol. Pero wala kasi akong interest sa kanya. Pwede naman, sige, pwede naman anuhin, mga lodi, no? Check ko nga. Ang ganda. Ang ganda, oo. Yan, 24 natin. 7 days to. Nako. Ito na ba yung max niya? 2024 November. Ayan, idol. Hindi ako goods dito, mga lods eh. Kayo na lang, kayo kung research nyo. Wala akong research dito actually. Hindi ko to alam. Narinig ko lang tong Supra na to. Pero hindi ko alam, mga idol, no? So, ayan. Nasa inyo, no? Search nyo. Do your own research, mga lods. Si MG Gaming, shoutout. Laki ng profit mo, 75x. Saglit ka lang dyan pag nag-drop yan. Pag kumontra sa trade mo yan, iyak ka dyan. Kahit gaano pa kalaki yung ano mo. Kahit gaano pa kalaki margin mo. Papel Durog, shoutout sa'yo. Ayan, nagpe-prepare na si Idol. Si Han, ayan, shoutout Junel Nael. Di na naniniwala sa Diyos. Para sa kanila, Diyos na yung pera. Naku, tama ka dyan, mga lodi, no? Kasi kanina kapangyarihan yan, Kumbaga, nakakaramdam sila na makapangyarihan sila pag marami silang pera. No? Tsaka isa pang napansin ko, mga idol, bagay, kapag may mga nagpo-post ng mga, kunyari, pansinin mo sa mga mayayaman, lagi nilang nagagawa yun. Nagpo-post sila ng mga tawag doon yung mga quotes na pangbuhay, kumbaga pampalakas ng loob, ganyan.
encouragement na post. Kasi maluwag yung buhay nila. Although maganda naman yung ginagawa nila. Pero kung ikaw kasi yung wala ka nang makain, lagi mo iniisip yung kakainin mo bukas, paano ka magkakapera, paano babayaran yung utang mo, paano mo bukas babaulin ng mga anak mo, anong pamabayad mo sa kuryente, anong pamabayad mo sa upa. Ang hirap mag-post ng encouragement sa social media pag ganun yung nararanasan mo. Mga lodi, totoo 'di ba? So, pansinin niyo yung mga nagpo-post ng mga ganun, sila yung mga medyo nakakaangat, mga idol. So, ayun yun. Madaling mag-post ng ganun, pero mahirap yung pag ikaw yung nahihirapan. Hindi pa nila isubukan siguro, kaya ganun. Buti naka-hold ako, ayan, World Coins, ayun, kahit pa paano. Merong kita, sabi ni Idol. Thank you, Lord, sa update. Wala ako XDC, bibili ako ngayon. Family crypto na kami dito. Friends namin nanalo na 44,000 euro. Wow, panalo, Idol. Solid. Congratulations sa kaibigan mo. Lisa Lyongson. Lisa Yonson pa na. Idol, congrats ha. Pati sa kaibigan mo. Short term lang ang mangyayari. Si Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Mark. Short term lang ang mangyayari once na bumagsak ang Binance. Dahil once na bumagsak ang tiwala ng mga users nila, i-withdraw nila lahat ang asset sa Binance at ililipat sa ibang exchange. Dahil natuto na ang investors na nangyari sa... Pwede nga yun, Idol. Kaya lang kasi hindi mo ma-withdraw basta-basta yan pag nagsara yung crypto exchange eh. Pwede nilang i-freeze lahat yan para hindi sila malugi. Ganun yung nangyari sa FTX. Kaya nga yung iba, di ba rin pakamatay? Ay, may nag-ano pa doon, nag-ganon. Kasi bukod sa naubos bumaba, pwede pa nilang i-withdraw, kaya hindi nila i-withdraw kasi hinold, na-freeze. Ayan, FTX, kaya they are now always ready and alert. Hyperliquid siguro ang magiging top 1 exchange dahil meron siyang lightning speed same sa mga crypto exchange at DEX, si Hyperliquid, sabi niya, no? Ako hindi, mas gusto ko si BitGet. Kanya-kanya tayo ha. Ako, si BitGet ako eh. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, andyan yung ating description, sa description si link natin. At magte-take profit kayo this quarter 4. Haha, we are just getting started. May kasabihan, when everyone is bullish, bear is coming in. When everyone is bearish, bull are always coming. Tandaan niyo yan. Sige po. Salamat po. Kahit ano nga new coin na walang silbi, nilist na nila basta mag-pump ng 100%. Si Jessica Anime Pinoy. Hindi, wag na nga. May joke ako dyan sa Jessica eh. Hindi siya talaga biro kasi syempre hindi naman biro yan eh. Bago ka mapunta kasi sa Esikay, alam mo na yung mangyayari. Kung alam mo yung Esikay, alam mo yan. Madideds ka muna bago ka mapunta maging ganyan. Di ba ganun yun, mga Esikay? Natawa lang ako kasi nasa jeep. Ay, nandun ako kay Rocky. Tapos meron jeep. No, tapos may nabanggang motor dun sa jeep. Nandun kami, traffic eh. Tapos, pero buhay yung bata. Buhay yung batang chupol na walang lisensya na nagde-drive. Mga lodi, buhay naman siya. Kaya lang yung isang nasa jeep, kasi binuksan ko yung, isang nasa jeep, narinig ko yung sinabi sa dyan, munti ka na maging esi kaya. Sabi dun sa na batang muntik na madisgrasya. Tawan-tawa ako eh. Hatang manipulated yung mix, binubus lang nila yan. Walang kasabay kasi. Walang nakasabay dyan kasi kahit mag long or short ka man, tatamaan talaga LS mo. SL pala, sorry. Or maliquidate pa. Tama ka dyan, idol. Mahirap dyan. Si Aldrin, si Romeo, shoutout sa'yo. Tumiba si idol, no? Isa ka ba sa... paano kaya yung mga nagpa-scan ng mata? Paldo siguro sila ngayon. Kasi dumoble na yung asset nila. Ay, hindi. Kasi yung iba binayaran ng cash, yung iba binayaran ng token eh. So, hindi natin alam. Boss, thank you sa pagbalita sa mix. From 10 USDT na price ng mix, spot
ayan, TL at SL, TP at SL, lang yung maliit kong puhunan. Naka 30 USD din ako, hehe. Kaya everyday talaga ako nanonood sa iyo while working at home. Nanonood ka, ako sabi ko sa'yo, basta mag-ingat ka lang. Ganun lang po yun, no? Baka sabihin mo, mamaya kung natalo ka, edi nasisi mo ako. Di ba? Pero buti nanalo ka. Pero nako, basta ako sinasabi ko sa inyo, mahirap, delikado yung mga ganyang coins. Ha? Wala pa kasi batas sa crypto, lalo na sa crypto exchange. Kaya free for all pa now. Tama ka dyan, Bibo. Si Palo Kuy, shoutout sa'yo. Safe kaya sa BitGet, parang sister company kasi siya ng Binance, Lods. Ito kasi yung gamit ko, idol. So far, okay naman siya sa akin. So, for me, safe siya. Kahit na-ban siya dito, alam niyo naman na-ban na dito yun eh, di ba? Kaya lang, ayun na nga. Yun yung gamit ko pa eh. Di ba? So, nag-VPN kasi ako, idol. At, yun, no? Nandiyan nyo sa link. Sabi ko sa inyo, tignan nyo yung mga link dyan sa description para malaman nyo. Salad Channel, ayan, nako, wala nang laman yun, Lods. Alin po? Si Connor, parang si Pacquiao yan dito sa Pinas. Ay, sa tingin ko hindi. Kasi iba yung ugali ng mga Irelander sa mga Filipinos eh. Iba yung kanilang kultura. So, iba yung pagkakatingin nila sa mga ganyan siguro, no? I don't know, mga Lodi. Dito kasi sa Pilipinas, malakas lang man-trash to kahit walang ano eh. Wala rin bilang eh. Wala rin naman bilang, no? Pag lumipad yan, hayahayang buhay, wasak malala. Dati goal ko 5K lang. Sana, ang kaso, nadagdagan pa. Kaya naman, ako'y nagpapasalamat. Siyempre, sobrang solid talaga. Saan ba, idol? Ano yun? 5K ba, no? Anong token ba yan, idol? Si Albert Tiguaton, XRP ba? Sana all, 5K. Si XRP lang naman dito mas kasi inokontrol ng Ripple. Hi, so ayan si Just This Desiree. Ayan si Idol. Tumaas naman nag $3 nga eh. Pero kung ayaw mo, di okay naman, iba ka na lang ng token. O kaya benta mo ni XRP mo, bili ka iba. Ganun lang yun. Idol, mahirap na kasi ipaliwanag sa'yo yan pagka ganyan. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Kamusta? Kamusta? Nakapagtambak na ba ang lahat? XRP lang sapat na malala. O ayan, sabi ni idol. Oh. Kaya mas magandang manood na lang sa channel mo, idol, kasi sa kanila nagtuturuan na sila kaya hindi umangat ang Philippines. Nako, grabe. Sana wag nila akong panoorin. GG ako. Galit sa akin yung mga Si John F. Freelancing, shoutout sa'yo. Si Albert Tiguaton, always yan. Victorino Torres Jr. Ayan, shoutout din sa'yo. Si Poor Trader WL5, sunod na magpapam. Sana nga, para makabawi na yung mga tropa natin dyan na nalak na dyan sa WL5. No? Juna Bendaño, shoutout always yan. Paldo Lods ng World, sulit pagpaskan ng mata. O yan, si Idol. Si Obusan Junasan. Naku, nagpaskan pala si Idol. So, ilang token ang binigay sa inyo. Hindi ko kasi, may nag-aalok niyan dito. Hindi ako, syempre, hindi ko inano. Di ba? So, kasi, kunyari, dumating yung point. Ito lang, sa akin lang to siguro, Idol, no? Pero siguro hindi mangyayari. Dumating yung point na ang KYC na ngayon is yung parts na ng katawan mo. Pwedeng, bago ka mag-apply ng ganito, mag-apply ng ganyan, kailangan mo ng fingerprint, tsaka yung mag-scan ka ng mata. Kasi ayun lang talaga yung pinaka, parang ikaw eh. Di ba? So, ayun, no? Ngayon, pag nangyari na yon, kunyari, dumating, example lang, lisensya na, o kaya passport, kailangan mo na ng scan sa mata, tsaka ng fingerprint. So, parang ayun na yung authenticator something mo. Eh ngayon, may record na sila ng mga ganun mo. O, paano yun? Ha? Oo, yung sa verifying, hindi natin sure, no? Pero hindi natin alam kung ganun mangyayari. Ayun lang yung naisip ko, kaya hindi ako nagpaano kahit gusto ko pang bili ko ng Jollibee. Kaya lang wala eh. Hindi ko ginawa, mga lods. Sana makita din natin si XRP na mag-1000 up. Ang sarap sa mata makita portfolio natin noon. Sana nga, idol noon. Ako, isihan nyo lang mga lodi.
Magtiwala lang kayo, kapit lang kayo mga idol. No? Pero kung nagsasawa na kayo, pwede namang, kasi baka sabihin nyo, pinipilit ko mga idol eh. No? Si Raymond Montanilla, idol ko yan si idol eh. Lagi yung tatandaan na hindi ko kayo sinasabihan bumili ng XRP, although bias ako dyan, alam nyo naman yan, parang si George lang ako, siya si Bitcoin, ako si XRP. Pero, hindi ko sinasabing bumili kayo, bumasi kayo sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. Diba? Do your own research mga idol. Kumbaga, actually gusto ko lang talaga XRP news eh. Kaya lang, dahil naiinip kayo, so sinasama ko na yung mga ibang balita para meron kayong ibang news about sa XRP. At syempre, pag may mga news, kunyari sa token, SHIB, naging ganito, naging ganyan, ganito, syempre, ibabalita natin yun kasi dito naman natin nakukuha sa crypto news. O, di ba? O kaya sa CoinGecko, ay sa Coin Bureau. O, yan, may mga news din dyan. Tapos, sa Coin Telegraph, o, hindi lang naman XRP yung mga news dyan. So, dito rin tayo kumukuha ng mga news. So, pag nakita natin goods, inasama natin, mga idol. No? So, halo-halo na tayo. Dati kasi gusto ko sana XRP lang eh. So ngayon, halo-halo na lahat-lahat na, pati global news, trending news na kasama na nga eh. Flip the switch. Oh. Si Chris Pogi, shoutout sa'yo. Romeo Jr. Villanueva, nako si Villanueva. Ang ganda ng binitaw kanina nun kasi nadamay siya eh, idol eh. Grabing mix yan, dinaig pa sa XRP. Lahat ng coins merong time to shine, no? Ayun yung time to shine nila eh. Skylab, shoutout sa'yo, always yan si idol, syempre. Robbie Michael Paway, grabe boss, tagal mo nang nagintay, nakakainip habang lumalapit. Yes, tama ka dyan, idol. No? Syempre, meron pang mas matagal pa sa akin, pero kasi ako, syempre, 4 years. Siyempre, meron pa mas matagal sa akin yung mga veterans na mga idol natin na nagko-content ng crypto. Mas matagal na yung mga yun. Kaya lang siguro, nakailang cycle na sila. So, marami na silang knowledge. Ako, first time ko lang talaga to. First bull run na meron tayong kahit papano, naka-invest tayo. Ganun, kahit maliit lang. Kasi nung nag-umpisa ako, wala naman akong invest. Alam ko yung crypto, nag-crypto tayo. Trading, tapos spot trading, buy low, sell high. Pero yung mag-ipon ka para sa isang buong cycle, ito lang yung first time ko na magbubull. Idol, kapag nag 1,000 na XRP, malamang Binance ang first quadrillion dollar exchange or company dahil sila ang isa sa mga biggest holder ng XRP coin. Kaya malabo na mag 1,000 sa XRP. Pwede. Alam nyo yung malabo na mag 1,000 yung gantong coin, malabo na maging gantong coin. Sabihin ko lang ulit mga idol si Bitcoin mga Lodi, sinabi na rin na malabo siya mag 1,000. Sinabi na rin na malabo siya mag 10,000. At syempre, mas lalong sinabi na malabo siya mag 100,000. Sabi nga ni di ba, Peter Schiff, di ba? Imposibleng mag 100,000 si Bitcoin, pero nag 100,000 siya, di ba? At si Bitcoin mga Lodi, kumpara kay XRP, kung utility lang ang pag-uusapan, ang layo niyan mga idol. So, hindi ko na ipapaliwanag, like ko na sinasabi yun. So, kung wala kayong tiwala na magaganyan siya, mas maganda na okay lang yun sa inyo. O kaya, benta nyo na lang siya, ganyan, huwag na kayo mag-imbis sa kanya. Ganun lang yun mga idol. Nelwin Ocampo, ayan, idol, sobrang buhaya ng mga tao sa Pilipinas. Oo eh. Hindi naman tao sa Pilipinas, yung mga tao sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi pag sinabi mga tao sa Pilipinas, kasama ka dun, kasama ako dun. Kasama yung mga kamag-anak mo dun. Grabe ka naman. Yung mga nasa gobyerno lang. Quantum Epics, ayan, shoutout sa'yo. Si Robbie, ayan, Lods, pwede rin kaya lumipad si XRP katulad ng Mix. Hindi natin alam idol no? Pero, kasi, mahirap kasi paliwanag sa inyo mga Lodi na si Mix, talagang parang siya, manipulated, no? Kumbaga sinadya nilang paliparin. Hindi siya lumipad sa organic way. Pinalipad siya dahil sinadya, wheels lang yung nagpalipad sa kanya, minanipulate siya.
Ganun. Pero yung papaliparin mo ng organic, yun ang talagang legit na lipad. Yeah. Kasi kasi yung mix na yan, sabi ko nga sa inyo lang na bihira mga nakita dyan, mga lodi. Di ba? Libo-libong coins ang ginagawa everyday. Paano mo malalaman na etong mix na to lilipad ng ganyan? Di ba? Pare-pares lang naman mga ano yan. Tawag dito. Pwedeng i-manipulate, tsaka yung iba dyan, wala namang utility. Di ba? Blue Dragon, may Dota 2 ka sa desktop mo. Alam nyo kasi, naglaro ako ng Dota 1. Yan, yung panahon ng trash talkan, panahon ng puyatan, no? Talagang lagi ako naglalaro ng Dota noon. Pero nag-Dota 2 na, hindi na ako naglaro, mga idol. So, ang ginawa ko, dahil nabubwisit ako sa Tekken, wala pa si Lay Wulong, nag-try ako mag-games, tinignan ko yung Dota. Nanap ko nga si Rasta kasi si Rasta yung aking main character, si Shadow Shaman. Kaya lang, hindi ko makita doon kasi tinitignan ko. Ang bilis lang binabasa-basa ko pa kasi, tagal ko hindi naglaro eh. So, ang napili ko si Witch Doctor. Akala ko si Lion yun. Nalilito na ako sa mga pangalan dati. So, akala ko si Lion, si Witch Doctor pala yun. May stan na tumatalbog-talbog. So, yun naman, panalo naman. Kaya lang naalala ko na may mga deny pa nga pala doon. Kasi, syempre, pag alis ko sa Dota 2, na nagdi-deny ka, pag salang mo sa ML, wala naman deny doon eh. Tira-tira lang doon eh. Diba? So, sa Dota 2, sabi ko, nga pala, may deny nga pala sa Dota. So, ayun. Pero panalo pa rin. Kaya nahirapan ako sa mga pag-build ulit ng item. Nakalimutan ko na. Hirap na hirap ako i-build yung Linkin Spear. Ang putik yan. Nahanap ko yung Hindi ko alam kung paano bumili ng maayos eh. Yun lang. Sinare ko lang. Tinanong mo kasi. Pete Pelizardo. Boss, still watching pa rin yan. Shoutout sa'yo. Si John Wick, 1 billion mahigit daw nagbigay ni Wawaw. Grabe yung mga nagpapatalo sa sugal doon, mga lord. Sipin nyo, pinapatalo nila sugal, di nila pera, no? Pera ng taong bayan, pinapatalo sa sugal. Oh my goodness. Diba? Gaano ka kasama. Tapos makikita mo yung project na dapat gagawin mo, binabaha yung mga tao. Pag umulan, bahay nila, bamba, sira yung mga gamit. Tapos ikaw, nagsusugal ka ng pinagsusugal mo yung pera na dapat inaayos mo yun, di ba? How evil are you? Sabi nga, how evil. You're disgusting. Sabi nga, di ba? So, ayan, si Joseph Berdin, si Phil Habis, si John Wick. Sana yung pie lumipad din kasi meron kaming 15k na pie hold lang. Pati ibang bro ko at mother ko, sis ko, meron 3.5, 4.2 ang kanila. Sana maging $2. Pwede na pang invest tapos alis na sa Pinas, punta Europe na lang. Oy, magulo sa Europe din ngayon, idol eh. Ay, hindi, ito. Yung 15k, yung 3.5, yung 4.2, pwede mo na ba lahat i-migrate yan, idol? Kasi ako mababa lang ako, meron lang akong 1.9. Pero dahil nga hindi pa ako pasado dun sa number 9, hindi ko pa siya magalaw. Meron akong pwede migrate dun as 200 lang ata. Sa 1.9 na na-mine ko. Si back server, si Sela Villa, grabe paldo, nag-invest dyan sa mix. Your choice, your music. Mix. Ayan, si Sela Villa sa atin siya. Nalala ko tuloy sa mix, mga top 10 yun. Papasok na ako ng tuwing madaling araw, may top 10 eh. May late ka na, makuha mo lang yung top 1, Gawa-gawa na lang yun kasi kinabahan sila. Kinabahan sila ni Estrada. Kinalaban sila ni Estrada, sorry. Yun nga daw, gawa-gawa nga daw. Kaya lang syempre, alam mo naman yung mga Pinoy, pag gagawin ka talagang meme. Gagawin kang katatawanan. Diba? Kasi parang, yung batas dito sa atin, wala na rin bilang talaga eh. Ano lang talaga, naglolokohan lang. Sa tingin nyo ba, itatanungin ko kayo, comment nyo, sa tingin nyo may makukulong kaya doon? Tingin ko, wala eh. Imbestigahan mo yung sarili mo. Parang ganun sa Congress eh. Iimbestigahan nila yung sarili nila eh. No? Parang ikaw,
Ako yung gumawa ng krimen, tapos ako mag-iimbestiga. Yung gagawin ko doon. Alam mo, bandang ko sabihin ko, alam, patunayan ko na ang may sala ay ako. Ayan, kaya pinapatawa ko ang sarili ko ng kaparusahan. Pwede ba yun? Ayan, si Vince, Kevin Alopio, ayan, si Ardel Nabigador. Shoutout si Santos Jandel at si Ferdinand Dizer. Ayan, si Ferdinand pala yung nag-champion, siya yung first mga lodi, no? So, ayun, grabe, no? So, sana enjoy yung ating video ngayon. Ah, napasaya ko yung gabi nyo kahit papano. So, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. At sana, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na nanonood, subscribe na kayo, mga lodi. Libre lang naman subscribe, tsaka yung like natin. So, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-check yung description dyan sa link yung mga link natin dyan sa description sa baba ng video, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? Subscribe to Clavs TV, subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'm not gonna beat you up because I'm just gonna be chill.